Sabay sa din, sabay sa. Amen. Salamat sa Ginoo. Bahala gamay lang ka, masakit anta nga faithful, amen? Kaysa naman nagkangay tao niya, wala yung faithfulness. Salamat sa Ginoo, igsoon nga. Nindot kaya ang ganda, no? May the Lord find us faithful. By the way, it's not all about kanami daw unsay imong naabot ani kalibutan. Not all about kung unsay naa sa imong karon nga mga butang naa sa kalibutan. But it will matter is in our Christian life, nagamatter na about sa itong gitawag ng faithfulness. So ay kanta rin namin, the Lord find us faithful. Unta, makita sa Ginoo nga faithful ta, nagabahas sa Biblia, faithful ta, nagaampo, faithful ta, nagaatog simbahan. Unta, no, maabtan ta sa Ginoo nga wala sa sabungan, no? Wala sa imnanan, no? Wala sa silingan, wala ta nagmarites, no? Unta ba yung ana ang pagsakop sa Ginoo sa tuwa. So every day, hanggang kayo ang atong kinabuhi. At you are your faithfulness, na ay product, na ay prutas, na ay dako kayo nga kahimuan. And this evening, dili ta magdugay atong abriya pinaka-common nga story sa Bible in the book of Acts chapter 16. Makita na ito ang nandiyan sa ano sa dalawa. Acts chapter 16 verse 25 down to verse number 33. Acts 16 verse 25. Familiar kaning story pero naatay ato asang tagaan o dako nga diferensya nga story. And I believe maka-learn tani. Anytime sa lungga nato ni Acts chapter 16 verse 25 down to verse 33. Kung makita ni mo paliw tindog katanan and then ato tagaan o pagkahod, no, gikan sa pulong sa Ginoo. Sa preaching, pakita ko sa preaching nga ako mag-isave kanina. And then, ang title is, Are You Different? Are You Different? Okay? Verse 25 down to verse 33. Sorry, wala ko na prepare kanina. Sige lang, ito lang yung tagaan ng gapong importansya ka. And hope, no? Christians, believers, ato makitaan karon diri from time to time. Kung unsa gyud ang atong kahintang right now, sa diya na naluwas na. And nabis ko ani nga message kay kasagaran magwalit ani about sa Philippians chapter 16. Ato makita diri kasagaran is all about the life of kani Philippian jailer nga nasave ba. And then naluwas siya kauban ng tibok pamilya. Pero behind that, naay dako kayong istorya nga pwede itong ma-apply sa itong kinabuhi. So ano ba sa ako responsibly? Ako sa 25, ako sa 26, 27, 28, so on and so forth na, balos-balos. And then verse number 33, sabay ta basa tanan, okay? Verse 33, sabay ta og basa tanan. So verse 25, basahon na ko ni. And then balos mo 26, then 27, so on and so forth. Verse 33, sabay ta tanan. Verse 25, the Bible says, at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Look at verse number 26 mo, basa ka riyon. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. Immediately all the doors were open, and everyone's hands were closed. Okay, verse 27, and the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoner had been fled. Look at verse 28. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Verse 29, then he called for a light and sprung in and came trembling and fell down before Paul and Silas. Look at verse 30. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Verse 31, and they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Look at verse 32, ulit paliho. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. Dito talaga, start begin. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. Wala po tayo, let's pray, asking the Lord for help tonight. Father in heaven, Lord, salamat tonight. Thank you, Lord, for saving us. Salamat, Lord, kaya from time to time, na namin sa simbahan, makatuon ni Lord, may tungod sa among spiritual na kinabuhi. Salamat, Lord, sa Biblia. Salamat, Lord God, sa matag presensya ni mo, Lord, sa among kinabuhi, especially kung namin sa simbahan. Lord, tabangin ni,
Holy Spirit, nangamyo mi nga tagan mi mo glamdagan mo munahuna o kasing-kasing. Tabangin ni Lord sa among mga panginahanglan, dili lang sa financial, dili lang Lord God sa physical, but also sa spiritual nga kinabuhi. Lord kabalumi na ay dako kayo nga safety, na ay dako kayo nga protection. Kung kami Lord God mag-ila diha kanimo kanunay sa among kinabuhi. Lord, there are people around us who try to consume our life. They try to destroy our life, Lord, but tonight, ang akong pag-ampo, Lord, tabangan ni nimo na even me, Lord, sa pagtudlo, sa pagwali sa imong pulong, tagaay ko o wisdom, whatever kung unsay magawa sa akong baba, Lord, nahimo kini nga panalangin, Lord, sa imong mga katawhan. And salamat, Lord God, sa mensahe kay imong gihatag kanamo karong nga gabi. Lord, we can do nothing apart from you. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Salamat. Nalabato ang pointers. Now, nindot kayo no, are you different? Maski ako ba, mag-isot kong explain, meron ka na man yung title, Pastor, nga layo naman kay sa atong gitawag na dibasa. Kasagaran din, ay sa inyo ha, diba, pag atong istorya, ang Book of Acts chapter 16, ang pinakadali, dito masabtan niya is ang kaluwasan sa usa ka Philippian jailer, katong usa ka tibantay sa mga bineriso ba. O imo ginasatunan, mao gina ang pinaka basic dira nga matudlo gyud, pinakasayon nga imong makit-an ba. Pinakasayon nga imong ma-learn nga na usa ka Philippian jailer diya nga naluwas. But behind that igsoon, before na nahitabo, ato nakit-an ang istorya nga si Paul and Silas at that time naa sa prisuhan. By the way, kung ato tun-an ang pulong sa Ginoo na priso ni sila dili tungod kay nangawat. Na-priso nila dili tungod kay nakapatay sila. Na-priso nila dili tungod kay naa sila gihimo nga dautan. But Paul and Silas in this time, na-priso ni sila kay naghimo og tama. Siguro dili pa jud kayo lala ang ato ang panahon karon no. Nga nagasurveying ka pero wala pa nagi-priso, amen. Nagasangyaw ka og may balita pero wala pa ka na-priso ah. Murag dili pa jud kay lala ang atong panahon karon igsoon nga pareha sa panahon nga Paul and Silas before. They were trying to preach the Lord Jesus Christ, preaching the gospel from every creature, from everywhere, from every house to house, knocking on doors, try to warn people na dili maadtog impyerno, but in fact, sa ilang himo nga maayo, imong tan-aw igsoon. Ibang priso sila. Eh siguro, kung may tabo man sa tuwa, siguro, I don't know kung unsa atong i-reaction. Basi mausap ang ato ang itawag nga paglantaw. Naisuon karon nga hapon tumakit-an niya. Are you different? Paul and Silas behaving like victorious Christian. After the earthquake, they preached salvation to the jailer. Ato nakit-an niya igsoon nga even si Paul and Silas nasa prisuhan. They were grabe ang ilang kaagi sa prisuhan, pero yung makit-an niya, they were victorious Christian. Naay kadaugan, naay kahimuan sa ilang kinabuhi. And you know what? Pakit-aral sa mga puntos o niya, ato na nagyanon niya, and when people are converted, a great change take place. Remember this, if ang tao daw maluwas, kung ang tao tinuod na maluwas, kung ang tao makasabot sa tinuod na kaluwasan, kung ang tao makasabot sa tinuod nga gihatag sa Ginoo nga regalo nga maong kaluwasan, giingos ng rason nga Rigson, the great change, ang dako nga kabag-uhan mo take place na siya. Mao na always madunggan sa kanila church, kung walay kaluwasan, walay kabag-uhan. Amen? Kung walay kaluwasan, walay kabag-uhan. Maski usaon imong bag-o ang imong kinabuhi, mubalik lang gyapon ka sa imong daan nga kinabuhi until kung wala kay Kristo sa imong kasing-kasing, you cannot change your life. Let's open the Bible. Paul nagapon nagsulat ani sa book of 2 Corinthians, familiar verse. Paul nagapon niya ang istorya igsoon sa mga katawan sa Korinto. Ingon ni Paul rin, look at 2 Corinthians chapter 5 and verse number 17. Familiar verse ni, markahin lang na ang Acts chapter number 16. Balikan na unya, okay? At wagyan kadali. Nga tinuod yun nga ang tao kung makaangkon sa kaluwasan na ay kabag-uhan. Mauna bitaw, makaingon ganda nga ang atong kaluwasan, sigurado, secured ang atong kaluwasan. Tingnan naman, nasabtan ato, kasaliha nga naluwas na ang atong kinabuhi, ibag-o sa Ginoo. Una, maingon sa din sa mutuo, kung ang tao luwas na hangtod sa hangtod, kaya naman, makasala pa dito, yes, makasala pa ta, pero masalamat na ikson, kaya makasala ta, wala ta na gituyo, but I believe it is the will itong itawag at natong unod, na naging ta og sala. And in fact, na guiltiness, prove that we are saved na guilty sa mga butang na dili maayo. Look at that. People were
when people will be converted, the great change will be take place. Ang dakong mga kabaguhan, muusap, turn over, adto sa usa ka tawo nga luwas. Look at verse 17. Ato basahon sa baytanan. Kay basi pag nakalimutan na yung mga verses, ato ni balikan. Si Paul ang nagsulat aniha. Muna kabalo si Paul kung unsay ang iyang ginatudlo. Kabalo si Paul kung ang tao gid maluwas. Kaya naman, pagkaluwas man niya igsuon ang iyang life na usapan. So kabalo gud siya kung ang tao tinuod nga luwas, mabag-o gyud. Walang ikaw gud sa diha nga naluwas ka, kabalo jud ka nga luwas ka kaya naman, nabag-o man ka. Por pila ka tuig, sige kag try og bag-o sa imong kinabuhi, por dili jud ka bag-o, mubalik jud ka sa imong kinabuhi. Por sa diha nga nakabaton ka sa kaluwasan, nakalungog ka sa maayong balita, hinay-hinay, wala kang gidayon na bag-o ang imong kinabuhi, pero hinay-hinay, pinaagi sa pulong sa Ginoo na bag-o ta. Una, ang galing nga verse, tinuod ka ayon ni. Una, obvious na ni dalagalaon, ituto dali sa ubang mga tao. Nga kalinga verse, kung naa kay Kristo na ay bagong minugda. Look at verse 17. Atong basahon sa baytanan. Adam, where start begin. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Now, igsuon kong imong sakto ng pulong sa Ginoo. Therefore, gi-conclude ni Paul. Therefore, once galing ang nagagay word na therefore, ibig sabihin mo na ang ginawag conclusion, mo na ang gitawag na end sa imong gitawag na pagdawat ng tres. Therefore, if any man, look at this sa any man, wala ipipili rin. Kung ang usa ka bata, usa ka young people, usa ka adult, usa ka masakiton, usa ka gitawag na naay gitawag na balatian, if any man be in Christ. Kung naa na daw sa imuha si Kristo, kung si Kristo nagpuyo na sa imong gitawag ka kinabuhi sa imong kasing-kasing, the Bible says, He is a new creature, na ay bag-o nga binugna. Ingon ang Bible, look at the phrase, all things are passed away. Ang mga daan nga butang, mga wala. Ang imong lahubog sa una, mawala na to siya. Ang imong pagkasugarol sa una, mawala na to siya. Ang imong desire sa sala sa una, mawala na to siya. Ang imong mga butang, ang imong himo nga dili maayo at tubangan sa Dios, walaon na siya, mawala na siya. And the Bible says, in the Bible, and all things are become new. Remember, igsuon na, all things, ang daan nga butang mawala, pero na ay mga daghang mga butang, all things. Nganong gitawag pa niya nga all? Kay gusto sa Ginoo igsuon tanang butang na makamaayo sa imong kinabuhi, gusto niya ihatag nimo. Ginoon mo ba kay igsuon sa diha nga naluwas na? Ang una nga atong naangkon nga maayo ang kaluwasan. And you know what? After ka naluwas, dili gusto ang Ginoo nga ang imong kinabuhi, ang atong kinabuhi, walay maayo nga butang nga makuha gikan niya. Always remember of that. That's why in the Bible, all things are become new. Ang tanan nga butang, di ba una? Ang atong kinabuhi before lahi na karon muna. Ang title sa mensahe kawing suon, are you different? Lahi ba ka? Or basi pareho ra ka sa imong mga classmate? Or basi pareho ra ka sa imong gitrabahoan, sa mga kauban sa trabaho? Or basi pareho ra ka sa imong mga silingan? Try to imagine your life tonight. Try to examine yourself tonight. Are you different? Naabay diferensya gikan sa dili same o sa imuha nga luwas na. Naabay diferensya sa mga tao nga wala pa nakaangkon kang Kristo o ikaw nga nakaangkon kang Kristo. Kaya gingon ang Bible kung tinuod nga naa na kay Kristo na ay kabaguhan sa dasway, dapat na ay makit-an nga diferensya sa atong kinabuhi. Pauna, are you different? Are you different? Naabay gitawag na diferensya. Usahay ang atong gitawag igsuon kinabuhi Kristohano na ay mga diferensya sa atong kinabuhi. And sometimes, usahay dili ka makasabot. Usahay nag-aalaw ang Ginoo mga butang sa atong kinabuhi. And sometimes, we don't understand. Kaya nga naman, para ang atong faith, ang atong pagtuo matubo, ang atong pagtuo mahimo nga malig-on na tubangan sa Ginoo. And that's why I challenge every one of you, if you have problem, ayaw palayo sa Ginoo, doon sa Dios. Maulit pinaka-importante na to.
O na ato makit-an, are you different? Lahi pa ta sa uban. Naabay makit-an nga kalahian sa atong kinabuhi. And every time waag to ka school, naabay makit-an nga kalahian. Every time nga waag to ka sa imong silingan, naabay kalahian. Kung waag to ka sa trabahuan, naabay makit-an nga lahi sa imuha. More than sa mga butang o mga tao nga naa sa kalibutan. Now, son, they want to go back and make restitution where possible. The last will believe in a religion that makes people different. Na ay kabaguhan, na ay difference sa atong ginawa. Now, atong mensahe this morning, this afternoon, how should the Christians be different? Paunsa man nato masabtan ang atong diferensya. In what way o sa unsang pamaagi dapat naatay diferensya sa uban nga tao. Try to imagine this is una atong gusto nako makuha ninyo ang lesson kay ang ato yung lesson layo tayo sa gibasa ang context. Try to live makita ato kung unsa ka truth ang kaning tawag nga mensahe karon nga hapon. Now, number 1, ato i-flash the screen. Number 1, how should Christians be different? Number 1, Christians should be different in happiness. Look at verse number 1, at verse 25. Look at verse 25. Tanaw ka na na ang usa ka Kristiano dapat lahi ang atong kalipay more than sa kalipay sa mga tao nga naa sa kalibutan. Pauna-una atong masabtan na tanaw na verse number 25. Look at verse 25. Tanaw na and at midnight Paul and Silas prayed and sang praise unto God, and the prisoner heard them. Paminaw, naa siya sa problema. Naa siya igsoon naa sa karapatan nga moreklamo sa Ginoo. Lord, ngano nga priso man nga naghimo man ni kama? Naa sila gitawag igsoon nga naa sila rason nga mahimo nga magagulgol sa Ginoo. But you know what? Naa sila kalipay ngano man. Nakit-ani mo na, ngano nalipay sila, kaya naman nakaampo pa sila, nakadalig sa Dios. Ngano man, kaya nga ay diferensya sa iyang kalipay more than sa kalipay sa kalibutan. Sa imong kalisod, igsoon suryahan ta na ay diferensya ana. Na maski unsa nimo kalisod sa imong kinabuhi pero still naaya mo kay kalipay, kay kabalo ka nga naay Ginoo nga mutabang nimo. You know what? That is a real difference between the unsaved and the saved person. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Ikaw nga luwas na, ikaw nga naa ng Diyos, ikaw nga naa ng Ginoo sa kinabuhi. Lahi ang problema sa kalibutan, lahi ang problema nimo. Kaya problema ka naa sa imuha, naay katayuan ng Dios o naay kasurbaran ng Ginoo niya. Pero sa silingan sa Pro-8 na mamang I made it kuning tao for ilang years and I try to share the gospel gumera pag panahon. I don't know if you truly say ito kasi tabo niya naghikog tungod sa problema, naghikog tungod sa problema. Nasabtan mo na isuon kasalihan nga naluwas kang sila na problema, nag-smile ka. Nasabtan mo na ison, every time yun na ay kakulangon, na ay kaluyahon sa imong kinabuhi, but still na ay kalipay, nakakawalo ka na ay Ginoo, kawalo ka na dili ka masagdan sa Diyos. You know what? That is a real happiness. Just like Paul and Silas, naa sa prisuhan, naa ay dapat sila nga masuko sila sa Ginoo, magreklamo sa Ginoo. But you know what? They can pray. Naka-pray sila, nakakanta sila sa Ginoo, naka-pray and sing sa Ginoo, naka-pray sila. Ngano nga nagsundungod, kinatok ka ilang kalipay, kay ilang nasabtan, despite sa ilang kalisod, naa ang Diyos. Una, lahi ang kalipay sa kalibutan. Don't compare your happiness to the people of this world. Ang kalipay sa mga tao, aning kalibutan na. Ang kalipay sa material nga butang, temporary na. Isuryahan na ka, temporary na yun na. You can enjoy that on that day today. Or maybe a year, or a month, or a week. But after that, igsuon, kasubo ang sula na. Parang galing igsuon sa itong kalipay, sa atong kasubo. Lipay lang kapunta na naman, because na ay Ginoo sa itong kinabuhi. That's why, are you different? Paunsa ka mag-react sa imong ginawag na problema? Are you still happy when problems will come? Are you still naabag-hapoy kalipay sa imong kinabuhi kung may problema maabot? Ang atong kalipay lahi sa kalipay sa uban. Ang kalipay sa tinuod nga Kristohanon lahi sa kalipay sa dili Kristohanon. Sa diha nga naluwas na igsuon gibag-o sa Ginoo ang atong kinabuhi. Even ang atong kalipay lahi na more than sa una. Diba? Sa una, kung makauban mo ay mong kauban ay barkada magtagay-tagay ka, grabe yung enjoy mo. Nakatry ka na, grabe yun.
Ako sa una, kaagyo ko ba na, matalipon pa ko na tayo. Once na magtigong na gana, ako ganit magkitaon na, asa naman si Sumunjing? Ito bakit? At nahupo, makainom mo gamay, ako ka surya. Makatawa. Kung ako na gani maka-chat-chat gamay na magawas na mga English, ano ba? Puro na, ako ang jokers, akong grupo ba? Kung makainom na. Ito ang kalipay. I experience ang kalipay, pero you know what? Dahil na yung kalipay karon. Ang kalipay sa una ka na ako sa barkada, ang kalipay sa una ka mag-enjoy ng mga diskuhan, ngit-ngit ng mga lugar, mga laag, mga asa ng mga atos, ma-enjoy, malipay mga sa una, pero yung son, nasabtan ako, nga ang katong mga kalipay, temporaryo lang to. And you know what? Ang tinuod ka kalipay, ikso, naasa kubuton sa Diyos. Naasa kubuton sa Ginoo. Katong kalipay na ko sa una, temporaryo na to. Tama na to rito katong adawa, kalipay ko ato. But you know what? Iksoon ko, wala ko nakundang ato. Basi karon, wala ko natubangan ninyo. Salamat sa Ginoo na ina kong kalipay. Kung naa ka sa kabuton sa Ginoo. Christians, ang tinuod nga kalipay naa sa kabuton sa Ginoo. Kauna, lahi ang atong kalipay more than sa uban nga mga tao. Nga naman, ikaw nga luwas na koriso, naa ka sa kabuton sa Ginoo. Una, ayaw na i-try ang imong kagalingon nga masilos ka ng kalipay sa uban. Tinuwag ka nung wala ka kalipay sa kabuton sa Ginoo. Kaya nag-decide pag mga butang na nasa ubang tao. Tinuwag ka nung wala ka kalipay dira sa Diyos. Ano ba, nag-decide pag mga butang na mga makapalipay na to. Ang kalipay igso, nagika na sa Ginoo. Ang kalipay sa mga dili luwas, temporaryo lang. Pero ang kalipay sa mga luwas, hangtod sa hangtod, o mahimo ka nga testimonya sa imong gitawag na kinabuhi. Kung makakalang daw ang imong kalipay sa sala, kalipay sa inyong barkada, kalipay sa kalibukanon, walay maayong testimonya. Pero ang iyong kalipay na ka sa Ginoo, you enjoy serving the Lord, enjoy ka magdugsimbahan, enjoy ka sa imong kinabuhi, nahimo kang kasuanon, you are trying to enjoy sa imong Christian life, nag-enjoy ka sa imong kinabuhi, and mga kabalay, nag-enjoy lang ka, pero you know what? Your testimony will be a blessing sa mga tao na sunod mo. Hinay-hinay, nag-enjoy lang ka, nagakalipay lang ka sa pagpangalaga sa Ginoo, maski walay nakakita, nagakalipay lang ka, there's problema, nagakalipay lang ka. Pag ginawa, naari mga Kristuhano, nagalantaw sa imo, nag-challenge sa imong kinabuhi, na-challenge ang ilang kinabuhi, na-encourage ang ilang kinabuhi, na-despise sa imong kalisod, sa kawadon, naalaga mo kay kalipay diya sa Ginoo. Wala ang makita lisod. Ang kalipay, dili luwas ni Porello lang. Pero ang kalipay, nga naas ko hangtod sa hangtod, mahimo ka testimonya sa atong kinabuhi. Christian have received so much. Hindi mo ba lang na-realize? Sa diha na naluwas ka, nakadawat ka o gaghang mga butang nagdikan sa Ginoo. Nadili nyo mo madawat, gikan sa kalibutan. Number 1, forgiveness. Forgiveness. Only the Lord ang makapahatag nato o kapasayloan sa itong mga sala. Kaya imong silingan, makasala ka kagamay, anak, ang pagkakas niya kamatayo, yung kapasaylo ko na. Kaya imong barkada, makasala ng kagamay, anak, di na makalimtan ang imong himo sa ilahan na sautan. Pero ang Diyos, so doon sa imong pagkabata, hangtod sa imong edad karon, daghan ang kaghimo nga dili maayo tubangan niya, but until now, nagapasaylo sa nimo. Isipon mo na, daghan na kay mga butang imong malawatan gikan sa Ginoo. Ang forgiveness, ang kapasayloan sa atong mga sala, dili lang sa sala may tungkol sa kaluwasan, pero even luwas na ka, nakasala ka, pumuduo lang ka sa Ginoo. If you confess and forsake, the Bible says, tagaan taluoy sa Ginoo o gidakde. Even sa Bible, He is faithful and just to forgive us our sin. Ang tao kung makasala ka, pila pa ka years bago ka pasayloon, pero sa Ginoo kung makasala ka karon, pumuduo ka mga gagabiin. Now, ang Bible, ingon siya, pasayloon ka sa Ginoo. Only the Lord can do that. Mauna imong maluwatan sa Ginoo. Every time imong ma-realize na ang Ginoo daghan kayo hatag nimo. Not only that, not only forgiveness, but we receive gift of salvation. Regalo mga kaluwasan. Anak ko kahapon sa isang ngawan sa tatay. Anak ko tay, pasalamat ang tay kaya kaluwasan regalo rin yun. Ako pagkasabot niya ang kaluwasan regalo lang itulo ang iyang luha. Ako, talaga rin yung witness o ganang mga ganang edad, pero dito ko naka-experience na nitulog, tinanong sa pastor, kamano ba ka? For 65 years old ako, pastor, karoon lang din ako nasabtan ng regalo na dahil ang kaluwasan. Ay, thankful na ang atong kaluwasan, regalo lang, amen?
Pasalamat na ang kaluwasan, dili kailangan bayaran, dili na kailangan trabahuan. Ang anak mo sa tayo, kapag makatay, kung makadawat kang regalo, dili na mo kailangan bayaran, di ba? Tama ba tayo? Karoon tayo, kay September naman, December na hapit, makadawat kang regalo sa imong mga apo, or maybe sa imong tawag ng mga anak, kunya mana imong anak, pa, ako yung regalo nimo, pero kung bayaran niya, kung tawag na, ay negosyo na, pastor. Negosyo na. Pero pasalamat na kaya kaluwasan, imo sa Bible regalo. Kung imo sa Bible ka regalo, imong naangkon. That is, mo na imong nadawatan, gikan sa Ginoo, forgiveness, gift of salvation, promise of heaven. In my Father's house are many mansions. If we're not so, I have told you, I go to prepare a place for you. Sa diha ka kaluwas kay Son, naa kay langit, naa kay batay sa langit. Promise na sa Diyos. Muna ang mga butang na nawatan mo dapat ka malipay, amen? Iba-ino lang mo sa kwarta. Ang mga kalipay nga na nawatan gikan sa Ginoo, iba-ino lang mo sa imong gitawag ang panginahanglan. Did you realize sa mga butang ang gihatag sa Ginoo? The promise of heaven. Kanina, nito kinigitapin, kinabuntag, God's presence. God's presence. Every time down kaayo ka. Every time na kayo mga projects sa imong school. Every time na kayo problema sa imong eskwelahan, sa imong trabahuan, sa imong pagpanginabuhi, na kayo problema sa panimalay, mga panginahanglan sa balay. But you know what? Every time na imo na matubang, na ang presensya sa Ginoo, o kana imo nawatan gikan sa Ginoo. Amen? That's presence and that's nilot kayo ni an endless new mercies there. Ang walay katapusan na kaluoy sa Ginoo na ginahatag niya kada adlaw. Mga baka, every time na mga mata ka sa buntag, kaluoy rin sa Ginoo. Despite sa imong gihimo gahapon, nga grabe nimo ka disobey sa Ginoo. Despite sa imong pagkadautan gahapon, deserve ba ka mong mata sa buntag? Dili oy. Deserve ba ka mong mata sa buntag? Dili ko deserve. Pero you know what? There was an endless mercy daily. Kada alam mga Proverbs, Proverbs 14 verse 21. I would like to open your Bible. Proverbs chapter, makain ka ng Acts, mamahal sa number 2 points doon nga. Proverbs, okay, chapter number 14 verse 21. Look at this one. Nindot tayo ang pulong sa Diyos. Proverbs chapter 14 verse 21. Christians should be different in happiness. Dapat maatay lahi ka kalipay. Kaatong matagal-taman sa itong itawag ng inapoy because we are saved. We are in the presence of God. Look at this. Okay, an endless new mercies daily. Proverbs 14 verse 21. Naala sa amen. Ato basahon sa Bible na restart begin. He that despiseth his neighbor sinneth, but he that mercy on the poor, happy is he. Kung naatay kaluoy sa mga pobre, pagmalipayon ta, naay kalipay, everyday igsoon nga ay bless. Ang Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo always naakanunay nato. O na, makabangon pa ta, maka-eskwela pa ta, makatrabaho pa ta, makapanginabuhi pa yun ta. Despite sa atong pagkadautan, despite atong pagka-disobedience sa Ginoo, but still, makita natin so on the mercies of God. An endless new mercy daily. Nag-aadlaw na ang kaluoy sa Ginoo. Na ay gitawag ang kaluoy ang Ginoo. Ang pinaka-dako, igsoon nga kalipay, sa usa ka Kristohano, igsoon ang kalipay, na naitao maluwas. Naitao maluwas. The greatest joy of a Christian to see get people saved. Kahapon, hindi na pumalit sa tatay. Kay approaching dito tayo, grabe, lahat kitang iyang yung spirit. I believe na agitalo, Ginoo siya, ginabuhi. Tungkol sa akong kalipay, mga igsoon, ako yung gatol sila balay. Ano ko tayo? Salamat kaya anay dito. Salamat po tayo, nasirang kita ka sa pulong sa Ginoo. Kahit tungod kayo, nalipay kayo kung kaya naluwas ka tayo. Asa ka muli, nagtod ka. Kaya mo siya, wala siya pamasahe daw. Nani pamasahe, pero kaalabin siya, kaya mga hospital. Putar tayo, atod ka. Ang inuwan, nag-aulit ko ako lang isa, gabiyahe, nag-travel ko. Nag-isi ako una-una, guys, lumayan ako una-una. Yung kagahapon, yung andaw na ako'y natabangan. Kubre, tuod ko siya, walang-wala, tuod ko siya. Pero yung sa Bible, yung sa Bible, verse number 21, kung isa ang nagtabang sa kubre, happy is he. Na ay kalipay. Amen? Mauna ang kalipay, tinuod ka kalipay sa usa ka Kristohano, ang tao maluwas. Ang tao maluwas. Mga kailangan, ang tao nga mudawat sa Ginoo, ang tao nga makaangkon sa Dios,
mao na ang akong kalipay. Our happiness as a Christian is not based on the temporal things, but it is eternal things. Ang kalipay na to, wala na nagabase sa mga temporaryo nga butang. Pag ang atong kalipay, nagabase na siya sa eternity nga butang. Yes, the Bible says, your reflection of things above, not on things on earth. Ang atong paglantaw, yung atong ilantaw sa taas, sa tawag na langit, o dili ang butang na naas sa kalipay. Number 2, because of time. Number 1, Christians should be different in happiness. Number 2, so, nindot kayo ni. Christian should be different in love for others. In love for others. Balik sa Acts chapter number 16. Punta na tuloy so on. Acts chapter 16 verse number 27 down to verse 29. Tulo ba kayo so on na ay dako kayo panghigugma si Paul and Silas sa kanilang gitawag na Philippian jailer. At tanaw look at verse 27. And the Bible says, and when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, thou art God, which hast made heaven and earth, and the sea, and all that in them is. Look at verse 25. Both by the mouth of thy servant David has said, no, balik ang basa. Acts 16, right? Acts 4, wala ito. Okay, Acts 16. Okay, Acts 16, verse 27. The Bible says, in that 27, and the keeper of the prison, awaiting out his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed him, supposing that the prisoners had been fled. Okay, look at verse number 28. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Then he called for a light, and sprung in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas. Na isod ka tumakit niya, na ay magigugma si Paul and Silas, sa gitawag na ibantay sa prisuhan. You know what? Kung kita may napriso, ano igsuon? Una-una, pagka-apri sa prisuhan, kabalukot tanan tamanagan. Ay, di na ko rin. Opportunity na kunin mo na, yung makatakas ka. Di ba? Opportunity na. Ikaw na priso, ay, posible kung kayo. Na-apri na kung tanang wall, apri, open tanan. Nalagi apri si makatakas ka, palagi makanatong suma kayo sa mga ibantay ato. Makatakas, hindi ba makabiya na kasi mong kitawag na pagkapriso. Pero usay mo sa bahay mo. Wala nanagan, nakasunod. So una-una, kung ikaw mga priso, ang imo na udagan ka. Kaya pagdagan mo, nasulat, ano mo itong ibantay. Unsa ka imong buhaton? Kung ikaw siguro, manapla na ito ka, at aplahon na lang ko na kasi naman mga priso mo balik. Di ba? Kung ikaw na priso ba, isipin mo, kung ikaw na priso ha, kung ikaw ang napriso, pili ko na, anong ibantay? Itanda, so, kung simple yan, kung sino mo ito, pati mo ito, kaya makatakas mo na ba? Kung sa'yo sa Bible, you see the love of Paul and Silas? Imbes na pagkamatay ng itong gitawag na Philippian jailer, ang pagkamatay ng ibantay sa gitawag na prisuhan, ningon si Paul, ayaw pasakiti ang imong kagalingon. Naamit ang nandun kung imong tanaw on the love of Paul and Silas, nga despite sa katong nagbantay sa prisuhan, nga kalaban nila, o nagpriso nila, but you know what, still makit-ani mo, na ay pagigugma si Paul, wala sila nitakas, but in fact, tungkol sa gugma ni Paul, ang Philippian jailer kasi nabo, naluwas. That's why we need to have different in love for others. Always remember, if you talk about others, nagtawa ang kalag. Ayaw ng tawa kung unsa ilang gitawag ang perspective sa kinabuhi. Ayaw ng tawa kung unsa ilang kahintang. Nagtawa ang kalag kaya naman para magkaroon ka compassion, magkaroon ka pagigugma ng kaniya tao, kailangan maluwas. You know what, kung sa iyo, nagkapalang sa unahungan ni Paul and Silas, kaning kawahanan nila dapat ni maluwas. Sorry, wala man nila ako, gibantay naman siguro na siya, pero kung saan man kay, trabaho man niya. Wala nga, gibantayan ka niya. Pero you know what, you see the love of Paul and Silas, you see the love of a Christian, na ipagigugma. Now, loving other people is not an option. Ang inawa, ang pagigugma sa uban na tao, hindi siya optional, but it is ikuman. Sugo ni sa Diyos. Ingon sa Bible, love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. And the next phrase, love thy neighbor itself. Now, igsoon, dili option ang iyong pagigugma sa tao. You know what? Ang pagigugma sa uban na tao, it is ikuman. And sometimes, sa iyo lang kayo mahigugma sa mga tao kung maayos sila nimo. But ang tao kung makapasakit nimo, sa iyo lang kayo ka, hindi na mahigugma nila. But you know what? Kanina tayo, kung makit-ani mo ang kinabuhi ni Paul and Silas,
Hindi kaya pat yung tutawanan. Parang lagi makatahakas sila. Panginoon, pakit-ani mo ang gugma sa ni Paul at Silas sa kanila tao. No, igsoon, kailangan nato igugmaon ang uban ng Kristohanon. Mas sa tanaw na to igsoon, dili worth it. Ngayon mga tao, pastor, grabe naman ang kabadlungon. Pastor, grabe naman ang nila kabulayagon sa simbahan. Still, magkaroon ng butang patient. Magkaroon ng butang pagigugma. Yes, because Christ loved the church. Ang Ginoo na igugma sa simbahan. Ang Ginoo na igugma nila. Wala na kabalo kung sa struggle nila. Wala na kabalo kung sa naagyan nila. Maski dili sa word et na igugmaon. But still, ang Bible nagsugo siya. We need to love one another. Please open the Bible in the book of John. John chapter 13 verse 35. John 13, 35. Love one another is so importante kayo ni. People will hurt you. People will give you mga mali nga mga istorya. Sometimes, kung ikaw ba'y naghimo, tama, ikaw ba'y dauton. No, maghimo ka usahay. Ikaw nga naghimo, tama, nga nakakasimbahan, kung wala sa simbahan, mga compromisers. Ikaw ang dauton, ikaw ang himong dautan. Kung sabihin, masupo ba na pastor? Mga dili na masupo. The more nag-hate na niya, the more nag-maon sila, amen? Lumaon na to sila. We need to love them more. Look at chapter 13, verse 31. 13:35. Atong basahon sa bike na restart, begin. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye what? Love one another. Kay balaan nga kita disipulo ni Kristo, kung naatay pagigugma sa matag usa, na people will hurt us, people will say about bad things about us, na ay mga tao nga dili ginahan nato, ay mga tao nga makaimunta mo sa dili siya angayan sa pasailuon, dili siya angay higugmaon. But you know what? The Bible says, it is commanded that we need love one to another. Wala nang himo na. Una-una pisahon mo ta. Diba? Kung kita lang gibabot, ako lang gibabot, ay bahala ka, ay! Kakapoy ko mo. Hindi mo gagawin mo bahala lang. Yung Kristohanon lang kita. Hindi mo maingon na waan na sir eh. Kung sa man po magiging mo, kung dili mo tumata kung sisugok sa Ginoo. And the command is love one another. By this shall all men know that ye are my disciples. Kung tinuod ka nga disipulo ni Christ, you need to love one another. Love one another. Love them enough. Importante, mark this, love them enough to teach them about God's Word. No? Ipakita ni mo magigugma sa ila to tell about the Word of God. Tabangan mo sila, i-encourage mo sila, despite sa ilang itawag na dili maayo kapag tagal sa imo, but still, teaching the Word of God, makatabang na sa ila, showing our love to tell them about the Word of God, and also love them enough to tell them about salvation. Diba si Dito Luas? No? Namang gay simbahan na Dito Luas? Natuod mo na ba? Ano man? Sa 12 gani ka sa 12 gani siguro ni Kristo na kay usa dito Luas. Di ba? Kani mga born again Christians na wala ka tuog usas. Ang pinaka-idol ko nila nga karakter sa Bible si Judas. Oh. Ingon siya, si Judas na limit. Oh. Kailan man tong Kristo? Ito man tong Kristo. Nakakita ko sa milagro ni Kristo. Luwas si Judas, luwas taka naman siya. Bakit di ba to luwas si Judas? Ingon ni Christ in the beginning, si Judas, evil lagi siya. Hindi ba siya luwas na idol kaya sa mga born again Christians na wala katoong usas? Wala katoong once and always saved. Kaya si Judas daw, naluwas, kaya nawala ang kaluwahan mo ito, nagikok, lumali siya. Ever since, wala, naluwas si Judas. Hindi mong basahan ng Biblia, nakapig na. Pero you know what, isoon, ato makita niya, even the disciples, yung sa niya, we need to love them enough to tell about salvation. We need to be concerned sa ilang tanag, more than sa ilang physical na panginahanglan. Amen? Kailangan nila atong gitawag na spiritual nga panginahanglan dili ang material nga mamutang. Dahil ang atong pagigugma sa uban nga tao more than sa mga tao nga wala pa nakaangkon kang Kristo. Usahay nga mga tao nga dili saved, nahigugma na sila kung naatay mahatag sila. Di ba? Sa tuwa, hatagan man tao, di hatagan, magpanayon itong nahigugma. Eh? Pero bitaw ang mga unbeliever, pag di matagaan, kalaban na ka. Bantay ka sa imong mga palibot. Narang kayo di mapansin, kalaban na rin ka. No? So lahi ang pagigugma sa unbeliever at sa mga believers.
Ang tao ganahan sa imo if naa kay maghimo nga maayo sa ilaha, pero kung makahimo kang mga mali, ang awon lang so dili maayo, dili na pud sila ganahan nimo. People are hurt, people are so very stubborn sa kanang area. Pero sa tuwa maayo man yung dili son ang naghimo sa tuwing tawag nga kinabuhi, but still ang atong paghigugma. Kung nga kung pasabot ba, sa ilaha mahigugma lang sila kung naa kay maayo nga buhaton sila ha. Pero sa tuwa ang prisuhanong kinabuhi, mo na yung diferensya ba? Naama sila mahimo nga maayo o dili man maayo sa tuwa. Pero still, atong ginapanitamutan na makita nila sa atong kinabuhi ang gugma sa Diyos. Hindi naman ito kailangan i-express sila. Hindi natin kailangan ipakita sila, but atong atong himuon nga ang atong kinabuhi naalangga po ng gugma sa Diyos. Kabantay kami siya, grabe niya ako ng sumug-sumug niya ba? Grabe na tawana. Sige na po, siya na, sige na po, pangaway. Pero wala, pag hindi ka mabalos. Pero ako siya magpakita, you show the love of God. Tulo ba nga si Kristo, Piculata? Ginatigo for 39 times. Lingon mo siya, tama na! Sama ka nun! Sumagay! Supang ko! Wala. Ginatigo for 39 times. Gulag-gulog-gulog. Wah! Ito di balos. Ibas ano krus. Ilansang. Paglansang sa iyong kabot. Siyempre, ang isa bakante pa. Huwag yung mag-isat pa. Ano supo? Ano mo ba? Isipon ganun mo ba? Grabe ang kasakit na giya ni Kristo. Grabe ang kasakit, pero never one time ingon siya, Lord, nga musukon mo agad. Pero sa ingon niya, Lord, forgive them. Iwak sila nakaroon sa ilang himo. Mo na kita kasuhanan. Una may mga tao nga naka-istorya sa tuwag dili pa kayo. Sabi na. Normal man na. Kaya naman, mo ang truth anak. Kung nga may tao nga dili ginahan mo, kabalo ka nga sa ginahan mo, kaya na ay diferensya mo. You have a different from them. Ano naman kayo diferensya? Tungod kay naa kay Ginoo. Sumuna ang kamatuuran diha. Una, ang tao, ang imong mga kauban, i-drive ka na bilahon din. Alay-lahi, ka mura mong tagpuan, mura mong tagpuan others. Alay-lahi, ang kauban. Alay, yung palahi ka, boring ka, ikaw ay isa kami lingaw na kayo din. Alay. Ikaw ba taon nga, ikaw doon, huwag pa rin ang bagod mo. Hindi ko ganito. Idaan ang mong ginawang tikas. Sometimes it's easy for us to enjoy, to be happy in this world, but you know what? Dili ka na award once again. Number 3, because of time. Number 3 points in the Bible, the Christian should be different in attitude towards sin. Christians should be different in attitude towards sin. Balik sa gibasa, look at verse 31. Look at verse 31. Now, sa reaction ni Paul and Silas. Look at Acts chapter 16. Balik, itong itawag na passage. Acts chapter 16, verse 31. Naghawa ko unsay attitude ni Paul and Silas sa sala. Okay, look at this. Look at verse 30. And the Bible says, verse 30, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Ang Philippians sila, Sir, sa mga pubuhaton para maluwas? Siguro kung ikaw to, kapakansala ni mo, bipreso mo niyo, bahala, mamatay ka, eh. Diba? Kung kita to, kung kita yung preso ka rin, kanina tayo, ganito na siya, bahala ka. Kaya yung sa Bible, makasala ka, mamatay ka, pa-interno ka, ano yung may preso? Diba? Kung tanawa kung sa reaction, kung sa attitude, ano nila? Ang usa ka tao, the Philippians zero, nangutan na, Paul, sirs, usa na kubuhaton para look at verse 31, kung sa tubag ni Paul and Silas, ni Paul, and the Bible, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house. Kabalo ba kaigsoon, kabalo si Paul and Silas, kakaling nauhan na makasala, ug tungod sala, mamatay katulong sa impyerno, but thank the Lord igsoon, kay silang duwa nakaangko na kang Kristo, ang ilang paglantaw karon sa sala sa kapatao, ingon sa Bible igsoon, kailangan ni maluwas. That's why verse 31, the Bible says, he said, and believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ay kabalo ba kayo sa that day and that time, naluwas ang tao, kaya naman, tungod kay nakitaan ang gitawag na attitude ni Paul and Silas sa kanila tao, nakitaan ng makasada ni Kaniso, ito about sa usa ka tao, sa sala sa usa ka tao, kung mauni ilang attitude. Usahay kita, kung ang tao makasala ka to, ano na? Kaya na po ito ay namatay kay,
Grabe, gusto siya ka makasala. Diba? Mayroon ito na disgresa, mahupog, bumog kayo ito. Ang ating attitude lahi ba? Dili, mao. Muna, ingon sa Bible that when Paul and Silas, ingon sa, and they said to believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house. Naluwas ni Philippians sila, kaumat mo panimala igsoon. Tingnan naman, tungod kay na ay attitude, maayo nga, gitawag nga kinaiya, ang gitawag nga duwa nga presuhano, tuwad sa sala na igsoon. Maminaw, always remember this, wala ka giluwas sa Ginoo para magpakasala. Giluwas ka sa Ginoo para magpalayo sa sala. Iputang nyo sa mga unang kanunay. Kung luwas ka, kung tinuod ka nga luwas, wala ka giluwas sa Ginoo para magpadayon ka sa imong sala, magbuhat noon ka og sala. But instead of doing something wrong, doing something sin, always remember, giluwas ka sa Ginoo nga naman igsoon para magpalayo ta ang mga sala nga makaguba sa itong kinabuhi, sala nga makadestroy sa itong marriage, sala nga makadestroy sa itong mga anak, sala kung sa din makaguba sa imong kagbaon, mauna, sa diyan nga naluwas ka, ibato ang imong kinabuhi. Kaya naman, dili gusto ang Ginoo nga ang iyang mga anak, ang luwas na tao, magpadayon sa sala. Una na ay gitawag na difference toward sin. Ang mga luwas na-enjoy ang mga sala. Kung dili man luwas igsoon nga nag-enjoy sala, makasabot ana, dili man luwas. Pero kung luwas, kung nag-enjoy sala, questionable na. Kung naay tao nga nag-enjoy sa iyang sala, kung dili luwas, normal na. Kaya mao gina ang kinaiyan niya. Mao gina ang attitude niya. Pero kung luwas ka, una nagapadayon ka sa imong sala, nagahimo ka og sala, nagaka-enjoy ka sa mga sala, oy, pakutan na mo kung galingon. Di ba hindi ka luwas? Kaya ingon sa Bible, ang tao nga luwas ay kataguan, amen? Dili na ginahan ang himong sala. Muli kayo na og sala. Lahi ang igso, lahi ang itawag nga sala nga ginahimo og giniyong wala na magituyo. Yeah, the difference with that. We are saved to hate sin. Kapag mga giluwas na para i-hate ang sala, kaya naman, kaya ang atong Ginoo supok ng sala. We are saved to hate sin because God is hate sin. Sin is very costly. Giwali ko last Wednesday about sala. Sin is very costly. Ang sala na dunay bayad. Mahal kayo ang bayad sa sala. Igsoon. Ang sala, mura na og cancer. Natry kag sakit nga cancer. Di ba, gadugay ang cancer, nakaguba sa iyang lawas. For example, nakakay breast cancer or nakakay colon cancer. Kanang colon cancer, so kung dili mo na maagapan, kung kanang cancer is, kanang ginawag nga mukatag nga cancer, di ko na magdugay ka na yung colon, magguba ka na, gubaon na, after a year, pila ka months, o 2 weeks pa na, magguba ka na ang colon, kaya mauna ang work sa cancer. Wala, kung tao magka-cancer, gina-chemo, gina-radiation, para naging mamatay ang cancer. So, kung ba kaigsuon ang sala, kurang cancer? Nagadugay, nagaguba yung kinabuhi. Abi lang nato, agamay naman ni Pastor. Kaya lang dili, magayon sa dako ay, disobedience sa naman eh. Wala, namang kasimba kong Domingo. Mga malo, mga kasimba kong Domingo, pagkati Sunday, murag, luluhan mo ka. Ako'y ba? Isa mong simba di ba ron? Next na mo siguro, pagkati Sunday, pagkati Sunday na. Murag, is naman ko. Igsoon, okay lang. Ang gamay nga sala igsoon, hinahinay mo, lapok na. Kung dili mo na mabantayan, it can destroy your life. Murag cancer. Dili cancer na. Ay, cancer, magaling. Wala ko istorya na. Na-istorya na ba? Oo, na-istorya na. Ang cancer. Dahil sa kakatabang niya, ang katabang, tingala ang iyang among mga babae, nagadako ang iyang tiyan. So niya na ang iyang among mga babae, saan kaya tabo sa iyong tiyan? Dahil nga, bantay ko, wala na makabulan, nagadugay, nagadako na po, mana? Naano ko na cancer mo? Cancer mo ba, cancer? Ato na iba check up, ato na iba patambalan. Dili. Ano yung magkataguan na? Kung saan nila cancer na? Dili ba cancer? Si Dato, yung tiyatangod na sa iyang bana. Cancer. Dili ito cancer. So, i-joke lang ito siya, istorya lang ito siya. Tuyawan ka na.
no ang cancer makaguba sa imong kinabuhi pat mao ko na sala. Murag cancer nagalugay, maguba nito naman. May mga ano, pastor, wala lagi naguba ang kinabuhi, ay paabot lang. Dili man na ingon nga pagbuhat ka sa laro ugma dayon mo abot ay consequence. Amo ni akong nakit-an. Kung magpadayon kasi imong sala, ang pangutana hangtod asa man. Hangtod sa imong kamatayon. Hangtod maminyo ka, mag-anak ka, pagpabilin kasi imong sala. Now, we know it's son. God hates sin. Sin is very costly. Mao na ito makita niya, ang sala, mura siya cancer, nga nagadugay, nagadala o nagalugay, nagalugay, nagaguba ang imong kinabuhi. Nagalala ang imong ikahimtang sa imong kinabuhi. Nagalala ang imong kabantay ka usahay, son. Kaning sala, makawala ni siya og fellowship sa Ginoo. Kabantay ka usahay, kung naakay sala, even disobedience lang na or unforgiveness lang na o gamay, dili kay dako kasala kay kapatay no. Ano sa guys, ang sala pag sa kasuharon, kasagaran, dili makita. Ikaw lang ba maagi ka matago gid? Wise na dugay ka matago. Ikaw ang Ginoo kabalo, ako ang Ginoo, wala ka matago, siya kabalo gid na siya. Pero kung di mo matayo suon, kung magian mo na siya sa diha ka na sa sala, ang una-una gud nga mawala nimo is ang fellowship nimo sa Ginoo. Una-una, di na kaginahan mo ba sa Bible? Labi na kung ang sala nasa imong cellphone, na. Bigyan sa di kay kana. Kanang mas taas kang panahon sa imong cellphone, mawala imong tuloy sa Ginoo na. Sa tamo na, di na kaginahan mo ba sa Bible? Ay talay ko cellphone lagi, mas mabuko sa Bible. Pero pag abot cellphone, wala gud. Ngayon pa kasi Lord, kanang cellphone lagi dili, yun na po yung unahon. Bible yun. Sa kabulan, okay ba kayo? Bible di Bible. Lugay, galing naman. Na may internet sa balay. May wifi. Dito na, hindi na yan. Wala na commitment. Pag mata sa bungkag, oy, chat, yes. Wala. Wala na yung fellowship sa Ginoo. Wala na yung pagbasa sa pulong sa Ginoo. And you know what, after that, kung nakakay sala, pinatago, maulaw na kamampo. Pantay ka na? Maulaw na kamampo. Wala na dyan kay karong mag-fellowship sa Ginoo. Kung sa diya nga maulaw na kamampo, di na ka mabasa Bible, sa iyo na tayo mo di matong simbahan. Hinahinay yun. Wa kakabantay. Nagdungot ang kaaway, maayo pa. Wala, always remember our fellowship will be affected sa kanang area. Sin hinders our praying. Ang sala, makahinder sa pag-ampo. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Sin can break our fellowship. Sin can break our itong tawag na fellowship na sa Ginoo. Wala kung natin mga sala, lisod kayo mo ampo, lisod kayo mo simba, lisod kayo mo basa sa pulong sa iyo, kinaayos sala. Dapat lahi ang itong itawag na attitude towards sin. Kung para sa mga tao nga wala panaluwas. Ang mga tao nga wala panaluwas, pakialam ko, simba, asa man ang pakialam sila, uy. Bible, asa na ang pakialam sila. Ampo samot. Kung ikaw galuwas na, Suryahan ka kayo son, sariya ka na luwas na. Dili ba kami ng puon sa wala pag-ampo na ka. Di ba ka mabasa Bible sa wala mabasa na ka. Di ba ka hinihimba sa una pag kasimba na ka. Kanuman ay kabagpuan. Ay tungod na sabta ni mo na kay maayo nga attitude, maayo nga mamatasan towards sa sala. Like son, sin can lose our life. Ang sala makawa, manakuwala itong last Sunday, di na namin ibutang dira kay last Wednesday. Ang sala makawala sa kahayag. Paano ginakahayag di mo? We are the light of this world. Kaya kung nakakasala na, mawala imong influencer, mawala imong testimony, mawala ang kahayag, mawala ang kalipay, joy, mawala ang kalipay nyo, mawala imong kalipay mo sa winning, wala kay kalipay mo atong extension classes, wala na. Ibig sa pagkanta, kakanta ka sa kuwan, kung hindi na ka malipay, ano man, there's something, gitago-tago ang sala. Bantay ka sa imong attitudes about sin. Natuloy, wala na kay peace. Wala din peace. Wala na kay sala, wala kay kalinaw, wala. Bukod kay imong kinabuhi. Wala na kay love. Wala na kay confidence. Ang pinaka-worst, mauli. And even our life, hindi ma-consume sala. Hindi ma-consume sa sala ang atong gitawag na kinabuhi. Sin will dishonor the Savior.
ang sala maka-dishonor sa atong manluluwas. Mo na akong ginabalik-balik sa inyo. Before jud ka mo himo og sala. Yaman gani. Before ka mo decide mo himo og sala, naara gyud kay usa ka audience. Oh. Naara kay usa ka audience. Wala lain mo dilang imong manluluwas. Ang imong Ginoo ba? Ma-organize imong audience. Wala na ay difference between sin. Kabalutan kung unsay atong attitude, unsa atong ugali sa sala. Number 4, because of time, mga tayo oras, look at this friends. The last points, Christians should be different in outlook towards life. Now look at this one. Verse 32 to 34. Mamata, ilang. Just hold on lang. So go sa 32 hanggang sa 34. Now, number 4, Christians should be different in outlook towards life. Dapat naatay lahi nga pananaw sa kinabuhi. Dapat naatay lahi nga pangandoy. Dapat diferensya atong pangandoy sa uban nga pangandoy sa uban. Dapat ang atong pangandoy na nangaon sa kubot-on sa Ginoo. Dapat ang atong plano nangaon sa kubot-on sa Ginoo. Look at verse number 32, verse 34 down to 34. Look at this phrase. So, look at 34, 32. The Bible says that, and to speak unto him the word of the Lord and to all that were in his house. 33. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. Look at verse 34. And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all of his house. Now, so, Christians should be different in outlook towards life. Kung kayo son, sa diha, na laluwas ang Philippians Lord, unsay pangandoy na siya kinabuhi. Kung imong tunan ang atong ibasa, siya o ang iyang pamilya nakaangkon ng kalawasan. Tuloy ba ka kung si pangandoy aling tawanan ni? Nga unta, mamatay na siya hapit. Nga unta, pagpakamatay na unta siya, hapit na yun, siya mamatay. Pero sa diya ka na nalamdagan sa pulong sa Ginoo, sa diya ka na kanuog sa mga anyong balita, sa diya ka na luwas siya iso, naman ba ka unsay outlook towards sa iyang kinabuhi. Ano na siya? Ayaw sa, ato lang magbahay, hindi ko nagbahay ko, namatay ko ato, nagbahay ko. Even akong pamilya, hindi maluwas. But look at this phrase, use the Bible, verse number 33, and he took them the same hour of night, and washed their stripes, and was baptized. He and all his straightway. Kauban ang timo, pamilya ni Ikson, wala lang naluwas, pero gibaptize pa yun sila. Nag-obey sila sa Ginoo. And I believe this throughout sa iyang kinabuhi. Nausap ang iyang perspective sa iyang paglantaw sa iyang kinabuhi. Nausap na ang iyang paglantaw sa iyang pamilya. Ang iyang kinabuhi karon naanay pulos, more than sa una nga wala pa sa nakaangkon sa kaluwasan. You know, Ikson, maginaw. Always remember this. Christians never compare your life to other people. Ayaw ikumpara ang imong kinabuhi sa uban ng mga tao. Ayaw i-compare. Especially, don't compare yourself to a wicked one, to unsaved one. Ayaw i-compare ang mga galingon mga pastor. Sila lagi din pa sila luwas, pero nung i-bless pa sila. Kita lagi pastor na aman tayo Ginoo. Kanong wala magkagbalagyan ng ani. Now, by the way, son, every one of us, we have a different blessing. Paabot lang. Paabot lang. We have a different blessing. Na ay panalangin ang Ginoo para nimo. Ayaw lang dito pa-surrender. Padayon ang grace sa Ginoo. People sa roon sa mga tao dili luwas. Ang mga plano sa Ginoo Isus sa imong kinabuhi. Lahi kumpara sa uban. Aminaw. Every one of us, God has a purpose in our life. Ang Ginoo na purpose sa imong kinabuhi. Ang Ginoo na plano sa imong kinabuhi. So that's why Ikson, ayaw to gulti nga mawala ka sa kabubuton sa Ginoo. Kaya in the end of your life, sa Ginoo ragyapon ta mubalik tanan. What I'm saying, right, usang ginapasabot rin. Ang imong upward look towards sa imong life. Ibutan mo sa imong nahula before tawagan. Kung unsa man imong plano, isibo sa plano sa Diyos. Ayaw tumana ang imong plano. Kung naaman tayo plano nga dili man, wala man nasubay sa kabubuton sa Ginoo, palayo diha, hawa diha. Nagtawa ang imong future. Kani imong decision ba karon maka-apekto ba ni 5 years from now?
Ang imo bang himo karon nga decision, it will be affect ba sa imong kinabuhi 10 years from now? Ayaw i-look up ang imong kinabuhi just right now lang. But always remember, every decisions in life, it will determine in your what? Destiny. Ang imong decision karon, it will result 5 years from now. Ang imong decision karon, it will be result in 10 years from now. And you know what? Kung mag-decide ka dili maayo ron, don't expect 5 years, 10 years from now na ay nindot nga bunga. But I'm telling you, son, kung na ay nindot nga perspective sa kinabuhi, ang imong plano sa Ginoo, na nasubay ka sa kabuton sa Ginoo, dili man tanan nga nakay material blessing, dili man iyong madato ka diya nga area, but I believe you are in the will of God na ay panalangin gikan sa Diyos. Una, always ako na young people, always ako na sa inyo, agad. Ayaw, gid mo hawa sa bubuton sa Ginoo. I'm telling you, before you decide kung sa'yo mga decision mong kinabuhi, natawa sa ang ugma. Kaya ba yung decision karon? Kung saan tayo possible nga ma-effect nung 5 years from now. Kung saan tayo possible nga ma-effect 10 years from now. Kung saryata kayo soon, kung naa ka sa kabuton sa Ginoo, di ka mabalaka. Kaya Ginoo sa man, nag-una naman sa inyong future. He is in the race. And conclusion for last tonight. Nadia, conclusion. If you are saved, you are different. Amen? Kung luwas ka, dapat na agyo diferensya makitaan. If you are saved, you are different. The devil does not dominate you. You are not hell-bound. Di na kamaad ko sa pero Christ has His way in you. How is different? The question tonight, are you different? Kung tinuod mga naay diferensya, atong ipakita sa uban ng tao. Amen? Nag-aampo talaga sa Panginoon. Our heaven Lord, salamat tonight. Thank you Lord for the message. Ayaw gituguti Lord na malayo sa imong kabubukod. Lord, lisod ka ayo Lord kung wala ang imong presensya. Lisod ka ayo among kinabuhing Kristohanon Lord kung wala ka nagauban mo. And throughout sa among kinabuhi Lord, mag-end among kinabuhi, mag-abot ng gapon Lord, mabalik na mag-gapon ni sa imuha Lord. Wala tabahang ini Lord, magkaroon mi og difference between sa among gitawag na kalipay. Kalipay Lord, na dili mabayran kwarta. Kalipay Lord, na nanaalang Diyos sa imuha. Nagayon may diferensya Lord sa paghigugma sa uban. Nagayon may diferensya Lord God sa among attitude towards sin, na mag-hate sa mga sala, sa mga dili maayo mabutan. And last word, help us to have difference outlook towards our life. Lord, ang among kinabuhi imuha man eh. Amo na man gihurongan. Ako pagampo Lord, kaning kinabuhi, gamiton minimo Lord. Amo na i-surrender diya nimo. O tugot ni Lord, kung nalayo naman ni sa imong kabubuton, tabangin ni Lord ka mabalik. Tabangin ni Lord ka magpadayon. Tabangin ni Lord na ikaw gapon ang unahon sa among kinabuhi. Lord, our life will be end. And all of us, mabalik ni diya nimo. Busa Lord God karon gabi, help us to be a different. Help us Lord na ay kalahian, na ay kabaguhan, na ay makit-an Lord nga lahi gid ni more than sa uban ng mga dili luwas. Help us Lord God to influence people with our difference. Lord, we can do nothing apart from you. We love you, Lord, in Christ's name. Going so on, I know po sa all of you.